sinasabi ng mga tao, wala pa palang ebidensya, pinakulong na ninyo. Merong ebidensya. Yung ebidensya na yon ay reasonable grounds lang. Hindi siya proof beyond reasonable doubt. So, reasonable grounds plus possibility of flight risk, yun yung reason kung bakit nadidetain siya ayon dun sa rules at saka sa Rome Statute. Okay? So, ang pre-trial chamber nananawagan ng additional evidence. Okay. Bakit? Kung kampante ka na sa amount of evidence na meron ka, di ka naman nanawagan. Or you can, pwede kang hingi-hingi or to do your own investigation para makakuha ng additional na evidence. Para sa akin, kunwari, meron kaming kaso, tapos tingin ko kulang yung evidence, sasabihin ko dun sa complainant, hanapan niyo ako ng ganito. Kung hindi natin mahanap, sasabihin ko sa inyo ngayon pa lang, kulang ang ating ebidensya, baka maabsuelto lang yung kalaban. Naaalala ko, maraming kaso, sinasabi nila, hindi talaga na-file for lack of evidence. So kung noon pa lang, wala talaga silang maipresentang ebidensya na targeted o ang pulis ang responsible para doon sa pag-unalive ng mga so-called, alleged victims ng war on drugs, paano pa kaya doon sa hukuman sa Hague? Ang topic natin ngayong araw na ito ay yung International Criminal Court at yung kanilang at i-clarify natin kung bakit or paano naging legal yung paghihiling nila ng impormasyon o ebidensya para sa prosecution. So, okay, let's begin. Marami pa rin katanungan tungkol doon sa parang invitation ng ICC na humihiling po sila ng impormasyon o kaya kung mayroong hawak na ebidensya o testimonya ang mga tao tungkol dito sa drug war. Tingin ko, ito opinion ko. Ang opinion ko is there might not be or may malaking possibility na sila, yung mga prosecutors ay naniniwalang may possibility na hindi enough ang evidence para mag-convict or hindi siya magiging beyond reasonable doubt yung conviction if any or yung evidence will not be proof beyond reasonable doubt. So pag-uusapan din natin kung anong ibig sabihin ng mga yon. So let's begin. Nasa na ba yung trial ngayon? Humaharap si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa paratang sa akusasyon ng crimes against humanity. Ang crimes against humanity necessarily included dyan ay yung mahirap kasi magsalita sa social media. genocide. Okay? Hindi mali yung spelling pero yun. Ibig sabihin marami tinarget ang isang particular group na identifiable. So, usually, ang mga tinatarget dyan ay by race, religion, or something like that. Basta identifiable na grupo. At ang identifiable group dito ay, ito problema na para sa kanila ito, yung mga involved sa drug trade. Okay? That includes users, pushers, syndicates, ganyan. So, dun pa lang, medyo may depensa na si PRD dyan. Kasi ito ba ay protected group para i-identify bilang yung victim class na sinasabing naging target dito. Of course, ang tingin ko dyan, because tao sila, dapat hindi talaga sila tina-target for that. Gayon pa man, titignan natin kung ano ang view ng o kung paano isusulong yung depensa dito. Alright. Now, ang isa pang depensa of course is yung lack of jurisdiction. Ito yung unang-una. Sufficient ba na maaari ba na manguna ang ICC kung hindi pa na lilitis yung kaso dito sa Pilipinas. So, kaya mahalaga yung mga kaso ni Kian, dalawa yan parang tatlo na ngayon ang mga kasong lumabas na may conviction laban sa ilang mga pulis na nag-unalive or attempted unalive ng mga alleged members of this targeted class. Alleged targeted class. Okay? So, yung mga yon is evidence plus yung mga administrative cases na sinasabi ni Senator Bato noon na 600 na cases ng dismissal at disciplinary action laban dun sa mga pulis. Ang isang problema for the prosecution as well ay yung fact na marami sa kanila, kilala nila yung mga lawyers na nilapitan during the war on drugs. Halimbawa, Lenny Robredo. Sinabi niya na at the time, vice-presidente siya, nagpo-provide sila ng abogado para dun sa mga ilang mga so-called victims of the drug war. So,
mahalaga kung mayroon silang maipapakita na may naisulong na kaso. Pero kung walang naisulong na kaso, kailangan i-explain na yung bakit hindi nila isinulong yon. Kasi nag-provide ng lawyers, pero bakit hindi sila nag-file ng mga kaso? It's possible na ang sasabihin nila ay lack of evidence. Wala silang ebidensya, therefore hindi nila maisulong yung kaso. But I think that might be problematic for them. Now, nung lumabas itong may notice yung ICC, they posted it on their Facebook page and I understand that it is also on their website. But in addition to that, pinagpapasa siya also by direct messaging. So, bakit nila ginagawa yon? At ito ba ay yung hukuman? Okay, here goes. Some of this will require you to ask questions para mas maliwanagan kayo. So, we will prepare for those questions. Now, number 1, ang nag-issue ng invitation na yun is not the court. It is the pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber, para yan yung piskal natin dito. Kapag may reklamo kang kriminal at hindi nahuli yun in the act, nagreklamo ka criminal case, file ka ng reklamo, complaint affidavit, susumiti mo dun sa Office of the Prosecutor together with your annexes. After isumiti yan, magkakahearing sa harap ng piskal at yung piskal ay magdedetermine kung mayroong probable cause. Which means a crime was probably committed and this person, the accused, is probably the one who did it. In addition to that, what is the standard of probability? It's the reasonable man, meaning if a reasonable man looks at these facts, he will think that there is a crime that had probably been committed and this person probably did it. Now, sa ICC, iba naman. Ang trabaho din ng pre-trial chamber is to determine reasonable grounds. O, sa atin, probable cause based on the standard of a reasonable man. Sa ICC, mas simple. Reasonable grounds. So, anong ibig sabihin ng reasonable grounds? So, titingnan nyo kung, again, if a reasonable man looks at these things at sasabihin, malamang may krimen at malamang itong taong to ay ang gumawa o nagutos or involved. So, based on that, dadagdagan pa ng isa pang requirement. Yung requirement na yon is probability of escape. So, kung mataas ang probability of escape, tapos may reasonable grounds to believe that the crime has been committed and this person committed it, they will issue an arrest order. So again, hindi pa ito hukuman ha. Hindi pa rin ito this is not yet trial. This is the determination, or in the words of the ICC, an assessment on the admissibility of the case. So, ibig sabihin, sila po ang magdedetermine kung tutuloy sa trial chamber yung kaso. Ito yung dahilan kung bakit sinasabi yung lack of appreciation na nasa pre-trial chamber pa lang yung kaso makes people think na kangaroo court. Yun yung sinasabi nila daw ang ICC. Hindi pa po yan court. Again, the pre-trial chamber, although it looks like a court kasi tatlo rin yung judges doon, para siya na rin hukuman, nagka-file pa rin sila ng motions and all that, isa lang ang kailangan nilang i-determine and that is the admissibility, hindi isa lang, admissibility of the case and if the person is a flight risk. That is why may motion si Attorney Kaufman for interim release. Ang nilabas na decision is based solely on whether or not PRD presents a flight risk. Okay? So, reasonable grounds plus flight risk. Hence, warrant of arrest. Now, maliwanag yan ha. Pero in the case of PRD, hindi tayo sure. We know that there was a warrant of arrest, but when was that warrant of arrest issued? When he was taken? Meron na ba silang naipakita? Meron daw pinapakita, but had that warrant, we're not sure about the circumstances of that warrant. Ang alam ko for sure is that pagdating ni PRD sa Hague, dun pa lang yung official release ng arrest warrant. So, pwede pa rin i-question whether or not that warrant had been validly issued. Pero, because nag-decide na yung pre-trial chamber, if I'm not mistaken, Attorney Kaufman can still probably raise it with the trial chamber. So, hindi pa yan tapos yung issue. But it will be going to trial. Okay. So, dun sa so now, we cannot presume that the trial chamber is, as some people say, biased. Hindi pa natin alam yan. Ang alam natin is,
nagde-decide yung pre-trial chamber at nung inappeal ni Attorney Kaufman yung decision sa interim release, it went to the appeals chamber. Okay? Sa appeals chamber, inuphold nila, but a lot of people were saying it was a bad decision, yung decision ng pre-trial chamber. Okay? So, meron pa ako nakalimutan na bahagi. It will come back to me later. Baka may maitanong yan. So, sa ngayon, wala pa pong trial. This is simply the hearings on the admissibility of the case. So, nag-determine ang pre-trial chamber na admissible yung case at as far as we can see. So, sabi nila admissible na yung case. Pwede ba ito? Sinasabi ng mga tao, wala pa palang ebidensya, pinakulong na ninyo. Merong ebidensya. Yung ebidensya na yon ay reasonable grounds lang. Hindi siya proof beyond reasonable doubt. So, reasonable grounds plus possibility of flight risk, yun yung reason kung bakit nadidetain siya ayon dun sa rules at saka sa Rome Statute. Okay? Sabi ni Abu, nag-submit ako ng information sa ICC dun sa link nila. Nantay ko tawag nila ako kasi sabi ko may documentary evidence ako. Wait ko patawag nila. Actually, people can submit evidence also on the kumbaga, on the side of the defense. Pero kung ako kayo, doon ko kay Attorney Kaufman ipasasubmit. Kasi ganito if ever there is exonerating evidence, ebidensya na makakapagpa-absuelto kay PRD, padala niyo yan doon sa lawyer, kay Attorney Kaufman. Tapos, pipresenta niya yan doon sa prosecution. So, kasi ang prosecution, kasi kung ang prosecution makakita ng exonerating evidence, wala silang choice kung di sila din ay mag-move for dismissal. So, okay? So, yun. I think yung missing information is that the trial chamber and the pre-trial chamber are two separate things. So, very few appreciate the fact na ang pre-trial chamber nga ay hindi pa yung hukuman. At kung ano man ang decision nila doon, actually pwede pang magbago yan at trial. Anong role ni Attorney Conti sa ICC? She is not with the ICC. Ikinlaro na po yon ni Attorney Kaufman. Si Attorney Conti is assisting, allegedly, the victims or the complainants in the case. So dahil nag-assist siya, the prosecution or the prosecutorial panel, they talk with her. Kasi siya yung tagahatid ng ebidensya, ayun. At saka siya yung nag-assist nga, doon tumutulong doon sa mga nagre-reklamo o yung mga nag-claim na sila ay biktima. Sabi ni Sarah, crowdsourcing ang peg ng ICC. Now, we have to evaluate. Bakit not ICC po? Pre-trial chamber, you have to make a distinction kasi ang laki ng ICC. So, ang pre-trial chamber nananawagan ng additional evidence. Okay, bakit? Kung kampante ka na sa amount of evidence na meron ka, di ka naman nanawagan. Or you can, pwede kang maghingi-hingi or to do your own investigation para makakuha ng additional na evidence. Para sa akin, kunwari, meron kaming kaso, tapos tingin ko kulang yung evidence, sasabihin ko dun sa complainant, hanapan niyo ako ng ganito. Kung hindi natin mahanap, sasabihin ko sa inyo, ngayon pa lang, kulang ang ating ebidensya, baka maabsuelto lang yung kalaban. Crowdsourcing ang ebidensya nila, which is unusual, but I doubt it. Alam niyo ba na from what I understand, andito ang ICC investigators sa Pilipinas? Well, that's what we heard from a source. At remember na may umikot na storya before na andito na nga yung mga investigators at allegedly si Speaker Martin and some other officials di umano ang nag-provide ng pondo para sila po ay may board and lodging. Kumbaga, naka-hotel sila, meron silang pagkain and all that. So, ilang buwan na yan. Or in fact, baka more than a year na. So, sa tagal-tagal nila dito, wala pa rin, at nananawagan pa rin sila ng ebidensya, maaari tayong makapag-speculate, kasi may basis, mag-speculate na kulang pa rin sila. So, ito yung dahilan kung bakit nakikita ko wala talagang call ang prosecution for an immediate trial. Kumbaga, mag-umpisa na ang trial. Now, matagal nang may kritisismo
even in Europe kung saan nakabase ang ICC at kung saan marami doon ay suportado nila yung idea o yung konsepto na may ICC. Kahit sila critical doon sa kabagalan ng conduct ng trial dito. So, bakit mabagal? If pinapabagal nila deliberately, and I'm not saying that's what's happening here, if ipapabagal deliberately para kumuha ng ebidensya, that is a grievous injustice. But wala kasing deadline yan. Dahil sa kanila, they have until, pag nasa court na, they can still continue to look for evidence. Pero para sa akin, that also says a lot. Ang tagal ng panahon na nakalipas. Almost a year na di umano'y nandito ang ilang mga opisyales or mga investigador ng ICC na nanawagan sila ng ebidensya. Very public. Kahit si former Senator Trillanes ay sumasali na dun sa evidence hunt na yan. Maraming suportado kuno yung pagkolekta ng ebidensya. Pero kung kulang pa rin yan hanggang ngayon, kasi ang paratang dito ay as many as 30,000 ang di umanong na-unalive. Kung ganun kadami, it should be easier. Pero bakit siya complicated? Because number one, marami sa kanila hindi nag-file ng reklamo. And it is not for lack of any lawyers. Andyan yung mga makakaliwang lawyers. Andyan ang mga dilaw lawyers. Andyan yung marami sila, including the team of Leni Robredo. And if I'm not mistaken, kung tama yung memory ko naaalala ko, maraming kaso sinasabi nila hindi talaga na-file for lack of evidence. So kung noon pa lang, wala talaga silang maipresentang ebidensya na targeted o ang pulis ang responsible para doon sa pag-unalive ng mga so-called, alleged victims ng war on drugs, paano pa kaya doon sa hukuman sa Hague? Harfax is asking, posible kaya na iipitin nila yung mga pulis na involved sa missing sa Bungeros para mag-witness laban kay PRD? Nag-attempt na sila. Actually, di ba ang sinabi nila, yung mga pulis na involved dun sa missing sa Bungeros ay involved din dun sa war on drugs. So, hindi po malayong mangyari yon, although they will still have to provide corroborative evidence.